Last na talaga to, Lord. Kapag wala pa rin tumawag sa akin ngayong araw, magbebenta na talaga ako ng laman loob. Kahit isang kidney lang, basta makabayad ng renta. Bulong ni Mila sa sarili, habang nakaupo sa isang semento sa gilid ng pampublikong parke. Isang taon. Isang mahabang taon na siyang natenga. Ang dating lisensyadong guro, ngayon ay desperadong mag-apply ng trabaho kahit pagiging kasambahay. Hawak niya ang isang lukot na envelope na naglalaman ng kanyang resume. Daddy! Daddy! Napatayo si Mila nang marinig ang isang matinis na iyak. Iyak ng batang nasasaktan. Lumingon-lingon siya at nakitang isang batang lalaki, mukhang 4 o 5 taong gulang, na nakadapa sa sementadong pathwalk. Dala ng instinct bilang guro, mabilis siyang lumapit. Hala baby, are you okay? My knee, it hurts. Hagulgol ng bata. Namumula ang tuhod nito at may bahid ng dugo. Agad na lumuhod si Mila sa harap ng bata. Hindi inintindi kung madumihan man ang suot niyang kupas na slack. Shh, don't cry. Brave boys don't cry that much, right? Titingnan lang ni teacher ha? I mean, ni ate. Hinawakan ni Mila ang binti ng bata nang may pag-iingat. Wait, I have something here. Magic to. Mawawala ang sakit. Kinuha niya ang baon niyang bottled water at isang malinis na bimpo mula sa bag niya. Dahan-dahan niyang nilinis ang sugat habang hinihipan ito. See? The germs are flying away na. What's your name, little boy? Tumahan ng bahagya ang bata. Sumisingot-singot pa. Liam po. Wow, Liam. Cool name. Bagay sa'yo. Mukha kang poging superhero. Nakakangiting sa adi Mila. Ako naman si Mila. Bakit mag-isa ka rito? Where's your daddy? He's talking on the phone. Business daw po. Malungkot na sagot ni Liam. Napakunot ang noo ni Mila. Business sa parke? Habang may kasamang bata? Kaloka itong tatay na to ha? Pabaya. Alam mo Liam, ang mga superhero, hindi lang malakas. Mabilis din silang mag-heal. Gusto mo bang lagyan natin ng band-aid na may design? I have one Superman here. Kinalikot ni Mila ang bag niya at inilabas ang munting first aid kit na laging dala. Nanlaki ang mata ni Liam. Superman? Really po? Of course. Pero promise me, huwag ka nang tatakbo ng sobrang bilis ha. Baka maiwan mong anino mo. Biro ni Mila na nagpabungis-ngis sa bata. Sa gitna ng kanilang pagtatawanan, isang malamig na boses ang bumasag sa atmosfera. Liam, what are you doing here? At sino ka? Napatingala si Mila. Parang biglang bumagsak ang temperatura sa parke. Isang lalaking nakasuot ng charcoal gray suit ang nakatayo sa harap nila. Daddy, I fell po. And then Ate Mila helped me. Look, I have Superman on my knee. Masayang pakita ni Liam sa kanyang sugat. Hindi man lang tinapunan ng tingin ni Adrian ang band-aid. Sa halip, ibinaling niya ang matatalas na mata kay Mila. Wala akong naalalang nag-hire ako ng yaya ngayon. Bakit mo hinahawakan ng anak ko? Napangangas si Mila. Aba, ang gwapo sana. Pero ang attitude, napakapangit. Excuse me, mister. Nakita ko lang na nadapa ang anak mo. Dahil busy ka dyan sa business call mo. Nilinis ko lang ang sugat niya. Hindi ko siya kinidnap. Sarkastikong sagot ni Mila habang tumatayo. Pinagpagan niya ang sarili at tinignan ng direkta ang lalaki. Hindi ka dapat humahawak ng hindi mo kilala. Lalo ng mga bata. You don't even know if you're clean. Clean? Wow ha? Tuntik nang mabitiwan ni Mila ang envelope niya sa inis. Mister, lisensyadong guro ako. Disiplinado ako. At marunong sa basic first aid. Imbis na magpasalamat ka dahil hindi napunta sa infeksyon ang sugat ng anak mo,
Ganyan ka pa? Big time ka siguro. Pero ang manners mo, nasa ilalim. Nagtagis ang bagang ni Adrian. Lumapit ang dalawang bodyguard mula sa likuran niya. Tila naghihintay ng signal. Daddy, don't be mean to Ate Mila. She's nice. Pakiusap ni Liam. Hinawakan ng kamay ng ama. Tumingin si Adrian sa anak. Pagkatapos ay muling lumingon kay Mila. Binunot niya ang kanyang wallet. Kumuha ng 1,000 piso at hinilahad ito kay Mila. Here, for the Band-Aid and your effort. Leave. Napako ang tingin ni Mila sa pera. Gustong-gusto niyang kunin dahil wala siyang pambili ng hapunan. Pero ang pride niya ay mas mataas pa sa building na pag-aari ng lalaking ito. Pambili mo ng GMRC. Mukhang kailangan mo eh. Diretsahang saad ni Mila. Liam baby, una na si ate ha. Be a good boy. Huwag mong tularan ng daddy mo ha. Bye Ate Mila. Kaway ng bata. Mabilis na naglakad palayo si Mila. Ramdam niya ang titig ni Adrian sa likuran niya. Buwisit na lalaking yun? Bulong ni Mila habang papalabas ng parke. Gwapo nga. Parang galing sa Korean drama ang forma. Pero ang ugali, parang kontrabida sa teleserye. Sayang ang face lord. Sayang talaga. Hindi niya alam. Naiwan si Adrian na nakatingin sa kanyang papalayong figura. 1 linggo ang lumipas. Simula ng insidenteng yon, pero itong si Mila ay wala pa ring trabaho. Mila, sigurado ka ba rito? Sabi nila, sobrang stricto raw ng amo rito. Pang-7 ka na raw na aplikante ngayong buwan. Saad ng kaibigan niyang si RJ, habang nasa tapat sila ng isang dambuhalang gate sa Forbes Park. Bax, kahit anong stricto niyan, papatulan ko. Putol na kuryente ko. Ang landlord ko ay nagabang na ng itak sa labas ng pinto ko. Sagot ni Mila, habang inaayos ang kanyang ponytail. Dito raw sa pamilya Asuncion ang pinakamataas ng pasahod. Carry boom na yan. O sige na. Gura na. I-pray kita na hindi ka lamunin ng buhay ng amo mo. Balita ko, Mr. Sungit daw ang tawag dyan sa subdivision nila. Biro ni RJ, bago humarurot paalis ng tricycle na sinasakyan nito. Huminga ng malalim si Mila. Nag-doorbell siya. Pagkalipas ng ilang minuto, bumukas ang maliit na pinto sa gilid ng malaking gate. Isang mayordoma ang bumungad sa kanya. Ikaw ba yung aplikanteng yaya? Pasok ka. Hinihintay ka na ni Sir sa loob. Saad ng matanda. Mangha si Mila sa ganda ng mansyon. Parang palasyo. Pero ramdam niya ang kakaibang katahimikan. Pagpasok niya sa malawak na sala, nakita niya isang lalaking nakatalikod. May hawak na tablet at seryosong nakikipag-usap sa telepono. I told you. The stock should be sold by 4 a.m. No excuses. Teka, yung boses na yun. Bulong ni Mila. Napatigil si Mila sa paglalakad. Parang gusto niyang tumakbo pabalik sa gate. Nang lumingon ang lalaki, nanlaki ang mga mata nito. Ganon din si Mila. Ikaw? Sabay nilang sigaw. Ate Mila! Isang maliit na figura ang biglang sumulpot mula sa likod ng sofa at mabilis na tumakbo patungo sa kanya. You're here! Daddy! It's the Band-Aid teacher! Niyakap ni Liam ang binti ni Mila ng sobrang higpit. Samantalang si Adrian, dahan-dahang ibinaba ang kanyang tablet. Ang kanyang mga mata ay naniningkit sa gulat at inis. You're applying to be my son's nanny? Tanong ni Adrian. Ang boses ay puno ng duda. Napalunok si Mila. Tumingin siya kay Liam na sobrang saya. Tapos tumingin siya kay Adrian na mukhang handa na siyang ipalamon sa pating. Kung alam ko lang na ikaw ang amo ko rito, mister, mas pipiliin ko pang magbenta ng balot sa kalsada. Matapang na sagot ni Mila. Kahit ang totoo ay nanginginig ang tuhod niya sa kaba. The feeling is mutual. Malamig na sagot ni Adrian. Pero hindi na nagkukwento ng tungkol sa iyong anak ko. Kaya Teacher Mila, tignan natin kung makakatagal ka sa pagiging yaya rito.
Nanatiling nakatayo si Mila sa gitna ng sala, habang si Liam ay parang linta na nakakapit pa rin sa binti niya. Ang lamig ng aircon sa mansyon na yon ay hindi sapat para palamigin ang namumuong tensyon sa pagitan nila ni Adrian. Bitiwan mo anak ko. Liam, go to your room and wait for Nani Esther. But Daddy, siya yun. It's the Superman teacher. Gusto ko siya dito sa house. Liam, baby, relax ka lang. Dito lang si Ate Mila, okay? Hindi naman ako tatakbo. Napataas ng kilay si Adrian. Ibinaba niya ang kanyang tablet sa glass table. Humakbang ito papalapit. Ang bawat tunog ng sapatos nito sa marble floor ay nagpapakaba kay Mila. You have a lot of nerve, woman. Matapos mong tanggihan ang pera ko sa parke at pagsabihan ako na kailangan ko ng GMRC, nandito ka ngayon para mag-apply. What happened? Naubusan ka na ba ng pambili ng Pride? Mister, kung alam ko lang na ikaw ang nakatira dito, kahit triplehin mo pa ang pasahod, hindi ako magtatangkang tumuntong sa gate nyo. Pero dahil nandito na ako, at mukhang kailangan ng anak mo ang matinong yaya, baka pwedeng isantabi mo muna natin ang ego mo. My ego is not the issue here. It's my rules. Sa bahay na ito, ako ang nasusunod. Every minute of Liam's life is scheduled. Hindi ko kailangan ng mga kwento mo. I need discipline. Disiplina o kulungan? Kasi sa nakikita ko, parang mas masaya pa ang mga preso sa labas kaysa sa anak mo. Nakita mo ba kung paano siya ngumiti kanina? 1 linggo na raw niya akong kinakwento. Ibig sabihin, tumatak ako sa kanya. Ikaw ba? Kailan ka huling tumatak sa isip ng anak mo na hindi dahil sa takot? Biglang tumahimik ang paligid. Ang mayordomang si Manang Esther na kanina pa nakikinig sa gilid ay napahawak sa dibdib. Walang sino man ang nangahas na magsalita ng ganon kay Adrian Asuncion. You are crossing the line. Lines are meant to be crossed kapag ang nakataya ay ang kasiyahan ng bata. Look, Mr. Adrian, right? Licensed teacher ako. Hindi lang ako basta yaya. Alam ko kung paano humawak ng bata. Kung gusto mo ng robot, mag-order ka sa Japan. Pero kung gusto mo ng anak, kailangan mo ko. Fine. Let's see hanggang kailan ka tatagal. Esther, give her the contract. At ikaw, Mila, don't think that because Liam likes you, you can do whatever you want. Isang pagkakamali lang at lalayas ka na. No second chances. Inabot ni Manang Esther ang isang makapal na folder kay Mila. Pagbuklat niya, halos malula siya sa rami ng bawal. Bawal ang cellphone? Bawal makipag-usap sa ibang staff ng matagal? Bawal ang lumabas ng subdivision ng walang escort? Ano to, Adrian? Stay in yaya o stay in prisoner? Those are for security reasons. Maraming gustong makuha ang anak ko. My world is dangerous. And I need people I can control. Control? Yan ang paborito mong salita, no? Sige, papatulan ko to. Pero kay Liam, may kondisyon din ako. Wala ka sa posisyon para bigyan ako ng kondisyon. Actually, I am. Kasi ako lang ang gustong makasama ng anak mo. Ang kondisyon ko, every Sunday, bibigyan mo kami ng 2 oras na free play. Walang schedule, walang bodyguards na nakabuntot sa loob ng bahay. At walang business calls mula sa'yo. Nanliit ang mga mata ni Adrian. Para siyang nakikipagnegosasyon sa isang bilyonaryo. Pero ang kaharap niya ay isang babaeng kupas ng t-shirt pero nagniningning ang mga mata sa determinasyon. 1 hour. At panonoorin ko kayo sa CCTV. Deal. 1 hour is better than 0. Does that mean Ate Mila is staying, Daddy? Tanong ni Liam na umaasa. Tumingin si Adrian sa anak. Ang matigas ng anyo ay bahagyang lumambo. Pero mabilis nitong bumalik sa dati nang tumingin muli kay Mila. She's staying here for a trial period. 1 week. Kapag naging pasaway siya, o tinuruan ka niya ng hindi maganda, aalis siya. Challenge accepted, Mr. Sungit. Saan ang kwarto ko? Gusto ko nang simulan ng pag-ayos ng schedule ni Liam. Ang version ko, hindi ang version mong pang-military. Watch your mouth, Mila. Hindi kita binabayaran para maging komedyante.
Binabayaran mo ako para alagaan ang anak mo. At kasama sa pag-aalaga ang pagpapatawa sa kanya. Libre na yon. Huwag kang mag-alala. Esther, ihatid mo na siya sa kwarto niya. I have a meeting in 10 minutes. And Mila, don't get too comfortable. This is business, not a family drama. Noted with thanks, boss. Pero tip lang ha, magayan mo yung kurbata mo. Masyadong mahigpit. Baka hindi na makadaloy ang dugo sa utak mo. Kaya ka nagiging masungit. Hindi na hinintay ni Mila ang sagot ni Adrian. Agad siyang sumunod kay Manang Esther, habang hila-hila ang kanyang lumang maleta. Rinig na rinig niya ang mahinang tawa ni Liam habang papaakyat sila ng hagdan. Pagdating sa kwarto, napaupo si Mila sa malambot na kama. Lord, help me. Gwapo nga pero parang daig pang menopausal sa sungit. Kaya ko ba to? Bahala na. Para sa kuryente, para sa renta, at para sa batang yun. Kakayanin ko ang buwisit na si Adrian Asuncion. Habang nag-aayos ng gamit, napansin ni Mila ang isang picture frame sa ibabaw ng side table. Si Adrian, isang babae, at si Liam na sanggol pa lang. Doon niya nakita ang ngiti ni Adrian na hindi pa nababalot ng yelo. Sabi ko na nga ba, tao ka rin dati. Ano kayang nangyari sa'yo at naging masungit ka? Hindi niya alam sa kabilang silid. Nakatayo si Adrian sa harap ng kanyang CCTV monitor. Pinapanood ang bawat galaw ni Mila. Isang tipid ng ngisi ang namutawi sa labi niya na kahit siya ay nagulat. Tingnan natin, Mila, kung sino ang unang susuko. Maaga pa lang ay ramdam na ni Mila ang bigat ng atmosfera sa mansyon. Nakasuot na siya ng kanyang uniforme. Isang simpleng polo shirt at khaki pants na kailangan daw ay laging plansyado. Lord, day 1 pa lang pero pakiramdam ko nasa loob ako ng horror movie. Bakit ganito rito? Parang bawal huminga ng malakas. Pagbaba niya sa engrading dining area, nakita niya si Adrian na nakaupo sa kabisera. Hawak nito ang kanyang kape habang nakatitig sa iPad. Si Liam naman ay nakaupo sa tapat nito. Tahimik na kumakain ng oatmeal. Good morning, boss. Good morning, Liam, baby. Bakit parang may dumaang anghel dito sa sobrang tahimik? Liam, gusto mo bang kantahan kita habang kumakain? No singing during breakfast, Mila. At 7 a.m. In 30 minutes, dapat ay nandoon na si Liam sa isang online Mandarin class. Binasa mo bang schedule na binigay ko sa'yo? Mandarin? Adrian, 5 years old pa lang anak mo. Baka mamaya niyan, pati panaginip niya naka-subtitle na. Hindi pa pwedeng mag-cartoons muna siya habang kumakain? Cartoons are a waste of brain cells. I want him to be productive. Siya ang tagapagmana ng kumpanya ko, Mila. He doesn't need to know what Mickey Mouse does in his spare time. Grabe ka naman sa brain cells. Si Mickey Mouse nga ang nagturo sa akin ng imagination. Liam, gusto mo ba mag-aral ng Mandarin? Napatingin si Liam sa kanyang ama bago dahan-dahang umiling kay Mila. Halatang takot ito magsalita sa harap ng istriktong magulang. See? He's not enjoying it, Adrian. Baka naman pwedeng luwagan natin ng kaunti. 5 years old is for playing, not for global domination. Kulang na lang lagyan mo ng barbed wire ang paligid ng batang to. Sige, boss. Sabi mo eh. Pero wag kang magagalit kung isang araw, imbis na I love you, daddy ang sasabihin niyan, inihaw na lang maririnig mo. Just do your job. Umalis si Adrian para sa kanyang opisina sa itaas. Naiwan si Mila at Liam. Agad na lumapit si Mila sa bata at kinurot ng bahagya ang pisngi nito. Hayaan mo, Liam. Kapag wala si daddy, gagawa tayo ng secret mission. Pero sa ngayon, bura mo na tayo sa Mandarin class mo. Kunwari, mga ninja tayo na nag-aaral ng secret language. Ninja? Talaga po, Ate Mila? Oo naman. Kaya, ubusin mo na yung oatmeal mo para malakas ang ninja powers mo. Bandang 3:00 ng hapon, habang nasa reading hour sila, napansin ni Mila na nakatitig lang si Liam sa bintana. Pinapanood ang mga ibon sa labas. Gusto mo bang lumabas, Liam? Kahit sa garden lang.
Pero sabi po ni Daddy, dito lang tayo hanggang 5 p.m. Marami daw pong germs sa labas. Sus, mas maraming germs ang stress kaysa labas. Halika, dahan-dahan lang tayo. Secret mission, remember? Dinala ni Mila si Liam sa garden. Doon ay naghabulan sila at naglaro ng taguan sa likod ng mga dambuhalang paso ng halaman. Sa unang pagkakataon, ang mansyong parang sementeryo sa tahimik ay napuno ng tunog ng tawa ni Liam. Ngunit ang saya ay naudlot nang biglang bumukas ang glass door. Doon nakatayo si Adrian, madilim ang muka at nakahalukip-kip. Mila, what's the meaning of this? Bakit nasa labas si Liam? It's only 3:45 p.m. Ay kabayo, Adrian naman. Bigla-bigla kang sumusulpot. Nakikipag-banding lang ang bata sa nature. Masama ba yun? I told you. Strictly follow the schedule. Look at him. Pawis na siya. Baka mapasinagan siya ng araw at magkasakit. Leah, go inside now. But Daddy, masaya po rito. Tinuruan po ako na Mila manghuli ng tipaklong. Grasshoppers? Those are dirty. Inside, Liam. Nang pumasok si Liam na nakayuko, hinarap ni Adrian si Mila. Halos magdikit na ang kanilang mga mukha sa sobrang lapit nito. Ramdam ni Mila ang mainit na hininga ng amo na amoy peppermint. You are becoming a bad influence, Mila. Binabayaran kita para disiplinahin siya. Hindi para gawin siyang madungis na bata sa kalsada. Bad influence? Adrian, tingnan mo nga ang sarili mo. Masyado kang kontrolado. Pati paghinga ng anak mo. Gusto mong may permiso mo? He's a child, not a project. Hindi siya robot na kailangang i-program araw-araw. He's my son. I know what's best for him. No, you only know what's best for your company. Alam mo, kaya ka siguro iniwan ng asawa mo kasi pati siya. Baka may schedule ng pag-utot sa bahay na to. Biglang natahimik si Adrian. Kumislap ang galit sa kanyang mga mata, pero may kasamang hapdi na hindi nakalagpas sa paningin ni Mila. Wag na wag mong babanggitin ang dati kong asawa. You know nothing about us. Sorry, nadala lang ako. Pero Adrian, tingnan mo si Liam. Masaya siya kanina. Hindi mo ba kayang ibigay sa kanya yon kahit isang oras lang? Get out of my sight, Mila. Go to your room. Pag-iisipan ko kung itutuloy mo pa ang trial period mo bukas. Sige, alis ako sa harap mo. Pero tandaan mo to, Adrian. Ang pera, nahahanap. Ang oras lumilipas. Pero ang alaala ng batang masaya, yan ang hindi mababayaran ng kahit anong halaga ng pera. Padabog na pumasok si Mila sa loob. Iniwan si Adrian sa gitna ng garden. Habang naglalakad si Mila, hindi niya mapigilang maparaning. Bakit naman? Bakit mo kasi binanggit ang asawa? Napakamaldita mo rin, Mila. Paano kung sibakin ka na talaga nito? Paano na ang bills mo? Samantala, naiwan si Adrian na nakatingin sa damuhan kung saan naglaro ang dalawa kanina. Napatingin siya sa isang maliit na tipaklong na tumalon sa kanyang mamahaling sapatos. Dahan-dahan siyang naupo sa bench at napahawak sa kanyang sintido. Napakaingay niya. Ang tigas-tigas pa ng ulo. Pero bakit ba hindi ko siya mapalayas agad? Gaya ng ginagawa ko sa iba. It used to be so easy. Kinuha ni Adrian ang kanyang phone at tinawagan si Manang Esther. Esther, prepare a snack for Leah. Something sweet. I heard kids like ice cream. At dalhan mo rin ang pagkain ng yaya niya sa kwarto. Mukhang napagod siya sa kakapangaral sa akin. Nang gabing yon, hindi makatulog si Mila. Inasahan niyang katok ni Manang Esther para paalisin siya. Pero ang bumungad sa kanya ay isang tray ng pagkain at isang baso ng gatas. Para kanina to, Manang? Last supper ko na ba to bago ako bitayin sa labas? Huwag kang makulit, Mila. Galing yan kay Sir. Sabi niya, kumain ka raw dahil baka mabinat ka sa pagiging pakialamera mo. Natatawang saad ni Manang Esther. Napangiti si Mila. Kinuha niya ang gatas sa tuminom. Pakialamera pala ha? At
disconcerned siya. Abangan mo lang, Adrian Asuncion. Ipapakita ko sa'yo ang halaga ko. Ituturo ko sa'yo paano maging mabuting magulang. Sa kabilang kwarto, pinanood ni Adrian ang monitor ng CCTV. Pinanood niya ang pag-atake ni Mila sa tray ng pagkain. Napailing siya. Teacher, Yaya, at matakaw rin. Ano ba itong dinala ko sa bahay ko? Kahit madilim, hindi maitatago ang bahagyang pagtaas ng sulok ng labi ni Adrian. Ang bakod na kanyang itinayo ay nagsisimula ng magkaroon ng maliit na bitak. At lahat ng iyon ay dahil sa isang yaya na walang preno ang bibig. Maaga pa lang ay ramdam na ni Mika ang masiglang enerhiya sa loob ng mansyon. Bagay na hindi normal sa tahanan ni Adrian Asuncion. Habang nagluluto siya ng pancakes na may chocolate chips, isang bawal na pagkain ayon sa rules ni Adrian. Narinig niya ang yabag ng paa ni Liam na tila tumatakbo pababa ng hagdan. Ate Mila, is that chocolate? I smell chocolate. Masayang ani ni Liam. Shh! Quiet ka lang, Liam, baby. Secret mission natin to, di ba? Baka marinig tayo ni Commander-in-Chief mo sa itaas. Ipinagbabawal pa itong masterpiece ko. Opo, Ate Mila. Ninja breakfast. Ayan, ganyan dapat. Smile ka lang. Alam mo, mas pogi ka kapag nakatawa kaysa yung laging nakasara yung bibig mo, na parang zipper. Nagsimulang kumain ang bata na may gana. Malayo sa matabang na oatmeal na nakasanayan nito. Pinagmamasdan ni Mila ang bata at hindi niya mapigilang mapangiti. Sa loob ng ilang araw, ang dating robot na bata ay unti-unti nang nagiging tao. What is that smell? Amoy sunog na asukal. Ay, malakang may bangs. Adrian naman. Balak mo ba akong patayin sa gulat? Munti ko nang maibato sa'yo tong spatula. Answer me, Mila. Bakit maitim ang kinakain ni Leah? And why is he smiling like that at 7 a.m.? It's suspicious. Grabe ka, boss. Ngumiti lang, suspicious agad. Hindi ba pwedeng masaya lang siya kasi masarap ang luto ko? Chocolate chip pancakes to. Subukan mo. Baka sakaling tumamis din yung dila mo. I told you. Bawal si Liam sa sugar tuwing weekdays. Masyado siyang magiging active at mawawala ng focus. Lack of focus? Adrian, tingnan mo nga yung anak mo. Mas lalo siyang naging bibo sa Mandarin class niya kahapon. Dahil sinabihan ko na kapag nakapasa siya, gagawa kami ng s'mores. Masama bang maging bata? Hayaan mo siyang ma-enjoy ang tamis ng buhay. Baka mamaya, maging kasing pait mo na rin siya paglaki. Don't test me, Mila. My rules are there for a reason. And my presence is here for a reason too. To bring color sa grayscale mong buhay. Liam, di ba masarap? Super po. Daddy, try it please. Ate Mila is the best cook ever. Maligayang saad ng bata dahil nakahanap na ng kakampi. Tumingin si Adrian sa anak. Nakita niya ang ningning sa mga mata nito na matagal niyang hindi nasisilayan. Kahit labag sa loob, kumuha siya ng maliit na piraso at tinikman ito. Nanitiling blanco ang kanyang mukha. Pero sa loob-loob niya, aminin man niya o hindi, masarap nga ang gawa ni Mila. It's acceptable. Pero after this time, Leah, you have to run an extra 10 minutes on the treadmill to burn the sugar. Treadmill? Adrian, 5 years old lang yan. Hindi yan sasali sa marathon. Ilaro na lang natin sa garden mamaya. Mas masaya yun. I have a board meeting today. Wag na ulit kayong labas ng labas. Ay balita ko may mga paparazzi na umaligid sa subdivision. Oh, ayan. Yang mga paparazzi niya nang inaatupag mo. Sige na, lumayas ka na sa harap namin at magpayaman ka palalo. Kami na rito ang bahala. Umalis si Adrian. Pero bago siya tuluyang makalabas, lumingon siya kay Mila. May kakaibang tingin ito na hindi galing, kundi parang nagtataka o naguguluhan. Pag-alis ni Adrian, naging mas malaya ang mansyon. Sa halip na sumunod sa reading hour na puro encyclopedias, inilabas ni Mila ang mga pangkulay at malalaking papel. Liam, today, we are artists. I-drawing natin ang pinaka-happy na place na gusto mong puntahan. Gusto ko po sa zoo.
Pero Daddy says it's too crowded and dirty. Zoo? Sige, i-drawing natin. Ako ang magdodrawing ng unggoy. Kamukha ni daddy mo kapag galit. Ate Mila, you're so funny. Lumipas sa mga oras, nagkukwento na si Liam tungkol sa mga pangarap niya. Tungkol sa mami niya na nasa heaven na. At kung paano siya natatakot kapag sumisigaw si Adrian. Nakikinig lang si Mila. Hinihimas ang likod ng bata. Dito niya naramdaman na hindi lang pala pera ang kailangan ng pamilyang ito, kundi sa pakikinig. Hapon na nang bumalik si Adrian. Balak sana niyang pumasok agad sa office, pero narinig niya ang malakas na tawa mula sa family room. Dahan-dahan siyang sumili. Nakita niya si Mila na nakahiga sa carpet. May mga bahid ng pintura sa pisngi at sa damit. Si Liam naman ay nakapatong sa likod ni Mila. Kunwari ay nakasakay sa kabayo. Ang buong kwarto ay puno ng drawing na nakadikit sa dingding gamit ang masking tape. Anong nangyayari sa pader ko? Mila, that's an Italian wallpaper. Ay, anak ng Adrian, pwede ba? Lagyan mo ng busina yung bibig mo. Wallpaper lang yan. Nabubura ang drawing o napapalitan ng wallpaper. Pero yung artwork ng anak mo, masterpiece yan. Napakagulo. My house looks like a kindergarten classroom. Exactly. Kasi may bata rito. Tingnan mo si Liam, Adrian. Tingnan mo yung mukha niya. Huminto si Adrian. Tiningnan niya si Liam. Ang bata ay punong-puno ng pintura. Gusot-gusot ang damit. Pero ang ngiti nito ay abot hanggang tenga. Hindi ito ang Liam na laging nakayuko at sumusunod lang. Ito ang Liam na buhay na buhay. Daddy, look. I drew us. This is you. This is me. And this is Ate Mila. We're a team. Excited na saad ng bata. Napatingin si Adrian sa papel na hawak ng anak. 3 stick figures na magkakahawak ang kamay sa ilalim ng isang malaking araw. Nakaramdam si Adrian ng kakaibang kurot sa puso. Selos? Siguro. Pero higit doon, parang may natutunaw na yelo sa dibdib niya. Liam, go to your room. Maglinis ka na ng katawan. Esther will help you. Okay po, Daddy. Bye, Ate Mila. See you later. Nang maiwan ang dalawa, lumapit si Adrian kay Mila. Kinuha niya ang panyo sa bulsa niya at walang sabi-sabing pinunasan ng mansya ng pintura sa pisngi ni Mila. Natigilan si Mila. Ang bango ni Adrian. Ang init ng kamay nito kahit nasa panyo lang nakadikit. Ako na, boss. Baka madumihan pa yung mamahalin mong panyo. Matigas ang ulo mo. Makalat ka. Maingay ka pa. Oh, ayan. Enumeration na ba to ng mga dahilan para sibakin ako? But Liam is different. He's talking more. He's happier. Kasi hinahayaan ko siyang maging bata, Adrian. Yun lang naman ang kailangan niya. Hindi schedule. Hindi atensyon. I'm his father. I give him everything. Binibigay mo ang lahat ng material na bagay. Pero ang sarili mo, itinatago mo sa likod ng mga meeting at tawag. Bakit ka ba takot lumapit sa anak mo? Takot ka ba na kapag minahal mo siya ng sobra, mawawala rin siya gaya ng mami niya? Naniga si Adrian sa kinatatayuan niya. Ang titig niya kay Mila ay naging malalim at puno ng tensyon. You think you know everything because you were a teacher? Hindi ko alam ang lahat. Pero alam ko ang pakiramdam na nag-iisa. Kaya huwag mong hayaan na maramdaman yun ni Liam habang buhay ka pa. Mila. Ano? Magagalit ka na naman? Sige na, sigawan mo na ako. No. Stay for dinner. Hindi sa kusina kasama si Esther. Dito, sa dining table. Kasama namin ni Liam. Himala. May lason bang pagkain mamaya? Just shut up and be there at 7 p.m. And wear something nice. Nang makaalis si Adrian, napahawak si Mila sa pisngi niya na pinunasan ng lalaki. Ramdam niya ang mabilis na tibok ng puso niya. Hala ka, Mila. Huwag kang assuming. Pinunasan lang ang pisngi, akala mo naman may sparks na. Baka gusto lang siguraduhin na hindi madumihan ang sopa niya.
Pero habang naglalakad siya pabalik sa kwarto niya, may malapad na ngiti sa kanyang mga labi. Winner tayo rito, Bax. Isang step na lang. Baka pati itong si Mr. Sungit, mapatawa ko na rin. Hindi alam ni Mila na sa loob ng kanyang opisina, tinitignan ni Adrian ang drawing ni Liam. Inaplas niya ang stick figure ni Mila sa papel. Mila, what are you doing to my life? Naguguluhan si Adrian. Pero sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming taon, hindi siya nagmamadaling tumingin sa kanyang orasan. Dahil sa drawing na yon, tila mas gusto na niyang manatili sa bahay kaysa sa kumpanya. Lord, baka matunaw na ako nito. Kanina pa yan nakatingin habang nagdidilig ako ng halaman. Ano bang problema ng bus na to? Habang nasa garden si Mila at kausap ang hardinerong si Mang Isko tungkol sa mga bagong tanim na rosas, biglang sumulpot ang isang pamilyar na boses mula sa terrace. Mila, pumasok ka na. Ay kabayong may lipstick. Adrian, ano ba? Kita mo may ginagawa pa kami rito ni Manong Isko eh. Bakit ba? It's too hot outside. At bakit kailangan dyan ka mag-report kay Mang Isko? Hindi ba pwedeng pumasok ka na lang at asikasuhin ang merienda ni Liam? Sandali lang naman, boss. Tinatanong ko lang kung kailan mamumulaklak itong mga orchids. Masyado kang mainitin ng ulo eh. Mas matindi pang sikat ng araw sa'yo. I said, get inside. Now. Wala nang nagawa si Mila, kundi ang magpaalam kay Mang Isko. Pagpasok niya sa loob, nakasalubong niya si Adrian na nakahalukip-kip at masama ang tingin. Ano bang problema mo, Adrian? Selos ka ba kay Mang Isko dahil mas marami siyang alam sa halaman kaysa sa'yo? Don't be ridiculous. Ayoko lang natatamad-tamad ang empleyado ko. At bakit kailangan nakangiti ka ng ganun sa kanya? It's unprofessional. Unprofessional ang humiti? Grabe. Pati facial expression ko may rules? Gusto mo ba nakasimangot ako gaya mo para magmukhang professional? Just do it again. Focus on Liam. At bakit suot mo yung t-shirt na yan? Ang nipis-nipis. Mainit, Adrian. Saka hindi naman to manipis. Sadyang maganda lang ang body ko kaya nagmumukhang fit. Huwag mo nga akong kontrolin. Whatever. Sundan mo ako sa library. May kailangan akong ipabasa sa'yo. Sumunod si Mila sa library. Hindi niya alam kung bakit biglang uminit ang kanyang pisngi. Pagdating sa library, inabutan siya ni Adrian ng isang bagong phone. Ano to? Suhol? Isang linggo pa lang ako rito. May bonus na agad? It's a company phone. I want to be able to reach you 24/7. Ayokong naghihintay ako ng sagot mo kapag tinatawagan kita sa landline. At burahin mo na yung mga dating contacts mo dyan na hindi kailangan. Wow ha? 24/7? Ano ako, customer service? At anong burahin ng contacts? Paano yung mga kaibigan ko? Si RJ. Who is RJ? Yan ba ang tawag ng tawag sa'yo kada gabi? Aba, stalker ka na rin? Paano mo nalamang tumatawag si RJ? Nakikinig ka ba sa pintuan ko? Ako ang may-ari ng bahay na to. Alam ko kung anong nangyayari rito. Is he your boyfriend? Ano bang paki mo kung boyfriend ko siya? Pero hindi ko siya boyfriend. Best friend ko yun. Bakit apektado ka? Nanahimik si Adrian. Pumakbang siya papalapit kay Mila hanggang sa maipit ang dalaga sa pagitan niya at ng bookshelf. Ang amoy ng mamahaling pabango at kape ni Adrian ay tila nakakalasing. I don't want any distractions, Mila. Kapag nandito ka, sa amin lang niliya mga atensyon mo. Do you understand? Adrian, masyado kang malapit. Baka hindi na ako makahinga. Good. Para hindi ka na rin makasagot ng pabalang. Nakatitig si Adrian sa mga labi ni Mila. Sa puntong yon, parang mas tumigil ang mundo. Ang pagnanasang matagal na niyang itinatago ay biglang sumabog. Gusto niyang angkinin ang bawat sandali ng babaeng ito. Pero bago pa man may mangyari, biglang tumunog ang phone ni Mila. RJ calling. Tumatawag ang kaibigan nito. Give me that. Hoy, akin yan. Bakit mo kinuha? Inagaw ni Adrian ang lumang phone ni Mila at siya ang sumagot. Hello? This is Adrian Asuncion. Mila is busy right now. And for the next few months, don't call this number again.
Unless it's an emergency. Bye. Adrian, ang kapal na mukha mo. Bakit mo binabaan ang kaibigan ko? Ano bang karapatan mo? I'm your boss. And I am paying for your time. Ayoko may ibang lalaking umaabala sa trabaho mo. Trabaho o pag-aari? Kasi parang hindi nayaya ang tingin mo sa akin eh. Parang gusto mo na akong ikulong sa loob ng mansyon na to. Maybe I do. Maybe I don't want anyone else seeing how you smile. Mila, kailangan ka namin dito. Kailangan kita. Natigilan si Mila sa huling sinabi ni Adrian. Ang boses nito ay hindi na utos, kundi isang pagsusumamo na may halong panganib. Kailangan bilang yaya? As part of this house. As part of my life. Just stay here. Huwag kang aalis. Kahit anong mangyari. Bakit? Natatakot ka bang mawala ang yaya ni Liam? O natatakot ka na wala ka nang mapag-initan ng ulo? Both. Now go. Check on Liam. At huwag mo nang tatawagan ng RJ na yan hanggat hindi ko sila sabi. Padabog na lumabas si Mila ng library. Pero sa loob-loob niya, nanginginig ang buong katawan niya. Ang pagiging possessive ni Adrian ay nakakatakot. Pero may bahagi sa kanya na kinikilig. Isang bagay na pilit niyang itinatanggi. Hala ka, Mila. Baliw na ang amo mo. At mukhang mas malala. Pati ikaw, nababaliw na rin sa kanya. Habang naglalakad si Mila, hindi niya napansin na nakasunod pa rin ang tingin ni Adrian mula sa library. Kinuha ni Adrian ang bago niyang phone at may tinawagan. I want a full background check on a certain RJ. Gusto ko malaman ng lahat. Alamin niyo rin kung may ibang mga trabaho na nag-o-offer kay Mila. Pigilan niyo at babayaran ko sila. Hindi siya pwedeng umalis at makapagtrabaho sa iba. Sir, mukhang lumalampas na po kayo sa sakop ng pagiging amo. Napalingon si Adrian sa kanyang sekretarya. I don't care. Hindi siya alis. Sisiguraduhin kong dito lang siya sa tabi ko. Sa tabi namin ni Liam. May gusto na po ba kayo sa kanya? I don't know. Ang alam ko lang, kapag wala siya sa paningin ko, pakiramdam ko ay may kulang. At hindi ko hayaang may kumuha sa kanya. Nang gabing yon, hindi makatulog si Mila. Hawak niya ang bagong phone na bigay ni Adrian. Dinuksan niya ito at laking gulat niya na ang wallpaper nito ay hindi litrato ni Liam, kundi litrato nilang tatlo. Ang drawing ni Liam kung saan magkakahawak ang kamay nila. Possessive na, stalker pa, at ngayon, magdanakaw pa ng drawing. Adrian Asuncion, ano bang balak mo sa akin? Samantala, sa kwarto ni Adrian, tinitignan niya ang schedule ni Mila para sa susunod na buwan. Puno ito ng mga activities na silang dalawa lang ang kasama. You're mine, Mila. In this house, I make the rules. And my first rule is, you are never leaving. Pero habang iniisip niya ang titig ni Adrian, alam ni Mila na mahirap ng takasan ang bitag na inihanda ng kanyang amo. Dahil sa bawat utos nito, may kasamang pag-ibig na unti-unti nang nanunuot sa kanyang puso. Ang gabi na, ngunit ayaw dalawin ng antok si Mila. Ang mga salita ni Adrian sa library kanina ay parang sirang plaka na paulit-ulit sa kanyang pandinig. Sa sobrang uhaw, nagpasya siyang bumaba para kumuha ng tubig. Nakasuot lang siya ng manipis na pantulog at nakatali ang buhok ng puyod. Pagdating niya sa kusina, nagulat siya nang makitang nakabukas ang ilaw sa minibar sa gilid ng dining area. Doon ay nakita niya si Adrian. Wala itong kurbata. Nakabukas ang 3 botones ng polo nito at gulong-gulo ang buhok habang may hawak na baso ng scotch. Hala, mag-isa ka lang na naglalasing? Akala ko ba bawal ang distraction sa bahay na to? Parang distract ka dyan sa iniinom mo, boss. Napalingon si Adrian. Ang kanyang mga mata ay bahagyang mapungay. Senyales na hindi yon ang kanyang unang baso. Pinasadahan niya ng tingin si Mila mula ulo hanggang paa. I can't sleep. Maraming bagay nasa isip ko. At ikaw, why are you wearing that? Sabi ko sa'yo,
Masyadong manipis sa mga damit mo. Mainit kasi sa kwarto, Adrian. Saka gabi na. Sino namang makakakita sa akin? Ikaw lang naman ah. Bakit? Distracted ka ba? Lumalakas ang loob ni Mila dahil mukhang mabait si Adrian kapag may tama ng alak. Lumapit siya at kumuha ng baso ng tubig. Pero nanatili siyang nakatayo malapit sa lalaki. Yes, you are a very loud distraction, Mila. Since you came here, my schedules are ruined. My son is obsessed with band-aids. And my house smells like chocolate pancakes. At least amoy bahay na to ngayon. Aminin mo na kasi. Mas gusto mo yung ganito kaysa yung tahimik na parang sementeryo. I like silence before. It was safe. But now, Ibinaba ni Adrian ang kanyang baso at humarap kay Mila. Ang distansya sa pagitan nila ay unti-unting naglaho. Ramdam ni Mila ang init na lumalabas sa katawan ni Adrian. now, I find myself looking for you. Kapag wala ka sa paningin ko, tinitignan ko ang CCTV. Kapag hindi ka nagsasalita, iniisip ko kung anong iniisip mo. This isn't part of the plan, Mila. Plano? Buhay ang pinag-uusapan natin dito, Adrian. Minsan kasi, kailangan mong hayaan ang sarili mo makaramdam. Tao ka, hindi calculator. Bakit ka ba takot na takot? Dahil ba sa mami ni Liam? Dahil ba natatakot kang masaktan ulit? Biglang hinawakan ni Adrian ang bewang ni Mila at hinila ito papalapit sa kanya. Napasinghap si Mila sa gulat. Ang lamig ng kamay ni Adrian ay unti-unting naging mainit sa balat niya. You talk too much. Masyado kang maraming alam para sa isang yaya. Dahil nakikita kong totoo, Adrian. Nakikita ko yung lungkot sa likod ng mga matatalas mong tingin. Gusto mong kontrolin ang lahat. Dahil takot kang mawala ng kontrol sa nararamdaman mo. And what if I lose control now? Kakayanin mo ba? Ang boses ni Adrian ay naging paos at puno ng pagdanasa. Inilapit niya ang kanyang mukha sa leeg ni Mila. Nilalanghap ang amoy nito na parang isang adiksyon. Adrian, baka magising si Liam. Baka may makakita sa atin. I don't care. Let them see. Sabi mo 'di ba? Kailangan kong makaramdam. This is what I feel right now. I want you here. Not as a nanny, but as mine. Boss, bawal yan sa kontrata mo, di ba? Rule number 1, professionalism. To hell with the rules. I wrote them. I can burn them. Sa isang iglap naramdaman ni Mila ang labi ni Adrian sa kanyang leeg, pababa sa kanyang balika. Isang kuryente ang gumapang sa buong katawan niya. Gusto niyang lumayo, pero ang kanyang mga kamay ay tila may sariling isip at kumapit sa matipunong balikat ng lalaki. Maling-mali ito, Adrian. Pero bakit? Ang sarap sa pakiramdam. Dahil totoo ito, Mila. No scripts. No schedules. Just you and me. Hinarap ni Adrian si Mila at tinignan ito sa mga mata. May halong sakit, pagdanasa, at pangungulila ang mga mata nito. Dahan-dahan niyang inilapit ang kanyang labi sa labi ni Mila. Ngunit bago pa magdikit ang kanilang mga labi, narinig nila ang isang kaluskos mula sa itaas ng hagdan. Agad na naghiwalay ang dalawa. Hinihingal at tila natauhan. Sir Adrian! Mila, bakit gising pa kayo? Tanong ni Manang Esther. Manang, minom lang po ng tubig. Grabe, ang hapdi ng lalamunan ko. Baka may allergy ako sa alikabok. I was checking the security, Esther. Go back to sleep. Tumingin si Manang Esther sa dalawa nang may pagdududa. Pero hindi na ito nagtanong at bumalik na sa kanyang silid. Naiwan si Mila na namumula ang buong mukha at si Adrian na pilit ibinabalik ang kanyang malamig na aura. Akit na ako, boss. Baka kung ano pa ang mainom ko rito, mahirap na. Mila, Napatigil si Mila sa unang baitang ng hagdan. huwag mo isiping may magbabago dahil sa nangyari. You still have a schedule to follow. Wow ha? Matapos mo akong harutin, schedule agad. Ang labo mo rin, Adrian Asuncion.
Daig mo pang weather na pabago-bago ng isip. But, don't forget what I said. I want you to stay. Always. Ewan ko sa'yo. Mag-scotch ka na lang dyan hanggang sa maging juice yan. Tumakbo si Mila paakyat sa kanyang kwarto. Pero pagpasok niya, napasandal siya sa pinto at napahawak sa kanyang dibdib. Ang bilis ng tibok ng puso niya. Hala Camila, delikado na to. Winner ang landi pero talo ang puso kapag nahulog ng tuluyan. Teacher Camila, disiplina. Pero bakit ang bango niya talaga? Samantala sa baba, tinignan ni Adrian ang baso niya. Wala na siyang balak uminom. Ang init na nararamdaman niya mula kay Mila ay sapat na para gisingin ang mga bahagi ng puso niya na matagal na niyang ibinaon. She's going to be the death of my discipline. And I think I'm okay with that. Kinuha ni Adrian ang kanyang phone at binura ang rule number 15 sa digital copy ng kontrata ni Mila. Avoid personal intimacy with the employer. Rules are made to be broken, especially if it's for you, Mila. Kinabukasan, naging mailap ang tingin ni Mila kay Adrian habang nag-aalmusal. Pero sa tuwing magtatagpo ang kanilang mga mata, may isang lihim ng ngiting namumutawi sa kanila na tanging silang dalawa lang ang nakakaalam. Pero sa likod ng mga kilig na ito, may isang lihim na naghihintay na mabunyag. Isang lihim na magpapatunay kung ang init ba na ito ay sapat na para hilumin ang mga sugat ng nakaraan. Lumipas ang ilang araw, matapos ang eksena sa kusina. Bagaman bumalik sa pagiging istrikto si Adrian, ramdam ni Mila ang maliit na pagbabago. Ang madalas na pagdaan nito sa playroom, ang hindi pagrereklamo kapag may mansya sa sofa sa paglalaro nila ni Liam, at ang mga nakaw na tingin na parang may gustong sabihin. Ngayong araw ay ang pinaka-inaabangang family day sa eskwelahan ni Liam. Isang prestihiyosong paaralan ito na puro anak ng mga bilyonaryo at may impluwensyang tao ang nag-aaral. Liam, ayusin mo ang collar mo. Dapat poging-pogi ang alaga ko ngayon. Baka mamaya marami kang ma-attract na cute na classmates ha? Ate Mila, will Daddy really come? Sabi niya, iya sa big meeting. Tanong ni Liam. Inaalala kung makakarating ba ang ama. Pustahan tayo, darating yun. Kapag hindi siya dumating, ako mismo magpapakaladkad sa kanya rito gamit ang necktie niya. Promise yan. Sakto namang bumukas ang pinto ng sasakyan at iniluwa nito si Adrian na nakasuot ng casual na polo shirt at maong. Isang bihirang forma na nagpagwapo sa kanyang lalo. I'm here. Hindi mo na ako kailangang hilahin sa necktie. Let's go before the program starts. Daddy, you came. Masayang-masaya ang mukha ni Liam. Oh, di ba? Sabi ko sa'yo, Liam eh. Hindi matitiis ni boss ang kakyutan mo. Oh, paano Adrian? Handa ka na bang makisalamuha sa mga normal na tao? Ginagawa ko ito para kay Liam, Mila. At tigilan mo ako sa kakatawag sa akin ng boss. Baka isipin nila, bodyguard kita. Kapal, sa ganda kong to. Sa bagay, baka mapagkamalan mo akong asawa mo, mahirap na. Don't give me ideas, Mila. Let's just go. Pagdating sa eskwelahan, halos malula si Mila. Ang lawak ng gym at ang daming dekorasyon. Habang naglalaro si Liam sa field, kasama ang mga kaklase nito, naiwan sina Adrian at Mila sa bench. Napansin ni Mila na maraming magulang ang bumabati kay Adrian. At ang lahat ay may kasamang pagyuko o sobrang paggalang. Iba talaga kapag big time. Parang lumalakad na presidente ng Pilipinas ang tingin nila sa'yo, Adrian. Doon naman talaga umiikot ang buhay. At kung paano maglaro, kailangan mo ang koneksyon. Nakakapagod siguro yung ganyan. Yung kailangang perpekto ang tingin ng tao sa'yo. It is. Kaya, nagustuhan ko rin ang ginagawa mo sa bahay. It's real. Bago pa makasagot si Mila, isang pamilyar na boses ang tumawag sa kanyang pangalan mula sa likuran. Mila? Mila de la Cuesta? Ikaw nga! Napalingon si Mila at nanlaki ang mga mata. Teacher Sarah? Hala? Long time no see! Si Sarah ay ang dating kasamahan ni Mila
sa pinagtatrabahoan niyang private school noon bago siya nasibak. Agad silang nagyakap ng kaibigan. Anong ginagawa mo rito? Dito na rin ba ang bago mong school? Balita ko, hirap ka rin makahanap ng work after, yung incident last year. Saad ni Teacher Sarah. Bahagyang nagtataka kung bakit kasama ni Mila si Adrian. Naramdaman ni Mila ang biglang pagbigat ng kanyang dibdib. Sumulyap siya kay Adrian na ngayon ay nakikinig na rin sa usapan. Hindi, Sarah. Nani ako ng bata rito. Si Liam, anak ni Mr. Asuncion. Nani? Pero Mila, ikaw ang pinakamagaling naming math at values teacher noon. Sayang talaga yung nangyari. Kung di ka lang sana pinag-initan ng board. Dagdag pa nito. Board? What board are you talking about? Sumingit na si Adrian sa usapan. Ang kanyang boses ay malamig at puno ng otoridad. Napatingin si Sarah kay Adrian at tila nakilala ito. Nanlaki ang mga mata ng guro at bahagyang napaatras. Mr. Asuncion? Sir, kayo pa pala yan. Opo, yung school po namin dati. Di ba, kayo po ang isa sa mga major stockholders at board members doon? Bahagyang kabadong sa ni Teacher Sarah dahil baka siya naman ang masibak sa trabaho. Ano? Sarah, anong sinasabi mo? Napatigil ang mundo ni Mila. Tumingin siya kay Adrian na ngayon ay bakas ang pagabigla sa mukha. Isang malakas na kabog sa dibdib ang naramdaman ni Mila. Mila, hindi mo ba alam? Si Mr. Adrian Asuncion ang isa sa mga bumoto para ma-dismiss ka. Siya yung pinaka-strict sa board meeting noon. Sabi niya, we don't need teachers to prioritize emotional drama over school reputation. Noong pinagtanggol mo yung batang scholar na pinagbibintangang magnanakaw. Dahil kay Sir Adrian, wala ka ng trabaho ngayon. At isa ka ng nani. Kabadong saad ni Sarah, bahagyang bumubulong. Bumagsak ang panga ni Mila. Ang mga alaala ng gabing umiyak siya dahil nawalan siya ng lisensya at trabaho ay muling bumalik. Ang hirap, ang gutom, ang kahihiyan, lahat yun ay dahil sa isang desisyon ng lalaking nasa mataas na posisyon. Adrian, totoo ba to? Mila, let's talk about this later. Hindi to ang lugar. Sagutin mo ako. Ikaw ba? Ikaw ba yung board member na pumirma ng dismissal ko? Yung sumira sa pangarap kong magturo? I didn't know it was you. I deal with hundreds of employees and cases every month. Noong panahong yun, I was just looking at the facts presented by the principal. Facts? Ang fact ay pagtanggol ko ang batang walang kalaban-laban. At ang fact ay tinanggalan mo ako ng kabuhayan nang hindi mo man lang pinakinggan ang panig ko. Nagtinginan ng mga iba pang magulang sa kanila. Napansin din ni Liam ang tensyon at lumapit ito habang hawak ang isang drawing. Ate Mila, why are you crying? Daddy, bakit malungkot po si Ate Mila? Inosenteng tanong ni Liam. Hindi makapagsalita si Mila. Ang sakit ay humahapdi sa kanyang puso. Ang lalaking sinisimula na niyang pagkatiwalaan. Ang lalaking ipinagtatanggol niya sa sarili niya na may mabuting puso, ay siya palang dahilan kung bakit siya naging isang yaya na lang. Liam, baby. Sorry. Ate Mila just need some air. Mila, wait. Ahawakan sana ni Adrian ang braso ni Mila, pero mabilis itong umiwas. Ang galit sa mga mata ni Mila ay sapat na para mapatigil ang kahit na sinong tao. Huwag mo akong hahawakan, Adrian. Alam mo, winner ka talaga eh. Winner ka sa paninira ng buhay. Tapos ngayon, kinuha mo pa akong yaya? Ano to? Para mas lalo mo akong makontrol? Para paglaruan ako? It's not like that. Ikaw ang na-hire ko dahil ikaw lang ang may kakayahang mapasaya si Liam. O baka dahil gusto mong makita kung gaano ako bumagsak dahil sa'yo? Nakaka-enjoy ba, boss? Nakaka-enjoy bang makita na yung dating teacher ngayon ay tagahugas na lang ng plato mo? Mila, stop it. You're making a scene. Scene? Buong buhay kong sinira mo. Tapos sinaalala mo yung scene rito sa school? Napaka-selfish mo. Napaka-immoral mo. Kinuha ni Mila ang kanyang bag. Tinignan niya si Liam na ngayon ay umiiyak na rin dahil sa takot. Liam, sorry.
I love you, baby. Pero hindi ko na kaya. Mila, don't you dare to walk away. May kontrata tayo. Ipakain mo sa aso yung kontrata mo, Adrian. Ipakain mo sa negosyo ninyo. Magkita na lang tayo sa impyerno. Mabilis na naglakad palayo si Mila. Hindi na niya pinansin ang mga tawag ni Adrian. Sumakay siya sa unang taxi na nakita niya. Magulgol siya sa loob. Lord, bakit? Bakit sa dinami-dami ng tao siya pa? Bakit ang lalaking minamahal ko na sana ay siya palang sumira sa lahat ng pinaghirapan ko? Sa school grounds, naiwan si Adrian na tulala. Hawak niya si Liam na patuloy sa pag-iyak. Tumingin siya kay Sarah na takot sa kinalabasan ng kanyang sinabi. Daddy, please. Ayoko mawala sa Ate Mila. Ayoko na maging ninja na wala siya. Iyak ni Liam sa ama. Hinalikan ni Adrian ang tuktok ng ulo ng anak. Ang kanyang mukha ay puno ng pagsisisi. Isang emosyon na bago sa kanya. Pahanapin ko siya, Liam. Ayusin ito ni Daddy. Kahit anong mangyari, ibabalik ko siya. Pagka-uwi sa mansyon mula sa eskwelahan, hindi dumiretso si Mila sa kanyang kwarto. Sa halip, pumasok siya sa opisina ni Adrian, ang lugar na dati ay bawal niyang pasukin nang walang pahintulo. Pero wala na siyang pakialam. Kung sisibakin siya nito ngayon, mas mabuti. Nasaan na yun? Nasaan na yung pesting records na yun? Hinalughog niya ang mga drawer. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Sa bawat folder na nabubuksan niya, lalong bumibilis ang kabog ng kanyang dibdib. Hanggang sa isang itim na folder nakakuha ng kanyang atensyon. Nakasulat sa labas, School Acquisitions and Personal Audit, Year 2024. Binuklat niya ito. Doon sa 15 pahina, nakita niya ang kanyang sariling pangalan. Mila de la Cuesta. Reason for termination? Insubordination and violation of school ethics. Sa ibaba nito, ang pirma na hinding-hindi niya malilimutan. Isang matikas at dominanting pirma. Adrian Asuncion. Biglang bumukas ang pinto. Inaluwa nito si Adrian. Hinihingal siya. Gulong-gulo ang buhok at bakas ang labis na pag-aalala sa kanyang mukha. Mila, stop. Pag-usap tayo ng mahinahon. Mahinahon? Adrian, tingnan mo to. Tingnan mo tong pirma mo. Alam mo ba kung anong nangyari sa akin matapos mong pirmahan to? Nagmamakaawa ko sa ibang schools. Pero dahil sa insubordination na nilagay ninyo, lahat sila sinarahan ako ng pinto. I didn't know the full story back then. Ang report na nakarating sa board ay naging bayolente ka raw sa loob ng campus. At sinuway mong utos ng principal na manahimik tungkol sa insidente ng nakaw. Dahil lang magnanakaw yung anak ng mayor na donor ng school ninyo. Pinagbintangan niyo yung scholar na walang kalaban-laban. Pinagtanggol ko lang ang bata, Adrian. Yun bang unethical sa inyo? Mila, I'm sorry. Truly am. Kung alam ko lang. Humakbang si Adrian papalapi. Susubukan sana niyang hawakan ang mga balikat ni Mila. Pero mabilis na umatras ang dalaga. Ang mga mata ni Mila ay puno ng luha. Pero may kasamang matinding puot. Huwag kang hingi ng tawad sa akin na parang bibigyan mo lang ako ng barya. Nung kinuha mo akong yaya, alam mo na ba? Kaya mo ba ako tinanggap dahil nagigilty ka? No, I swear. Hindi ko alam na ikaw yun. At ngayong araw ko lang nalaman. Nung in-interview kita, ang tanging nakita ko yung paraan ng pag-aalaga mo kay Liam sa parke. I saw a woman who could have changed my son's life. I didn't connect you to the teacher from that school audit. Ang galing din ng tadhana, no? Yung taong pumatay sa karir ko, siya rin ang naging amo ko. Tapos ngayon, ipaparamdam mo sa akin na kailangan mo ko. Na gusto mo akong manatili. I do need you. Mila, what I feel for you now has nothing to do with what happened a year ago. Pero sa akin, lahat to may kinalaman doon. Tuwing titingin ako sa'yo, naalala ko yung mga gabi na wala akong makain dahil wala akong trabaho. Naalala ko yung mga pangarap kong maging principal balang araw na tinapos mo sa isang pirma lang ng ballpen mo. Kaya kong ayusin ang lahat. Ayusin ko. Gagamitin kong lahat ng influence ko para maibalik ang lisensya mo. Para makabalik ka sa pagtuturo. Para ano? Para kontrolin na naman ako?
para maramdaman ko na naman na nasa ilalim ako ng kapangyarihan mo. No, Adrian. Winner ka sa pag-ayos ng business. Pero ang tiwala ko, hindi mo na maaayos. Nagsimulang mag-impake si Mila. Kinuha niya ang kanyang lumang maleta mula sa ilalim ng kama ng kanyang kwarto. Sunod-sunod ang pagtulo ng kanyang luha habang tinatapon ang kanyang mga damit sa loob nito. Mila, please, don't leave. Isipin mo si Liam. He loves you. He needs you. Gagamitin mo pang anak mo para pigilan ako. Napakababa mo rin, no? Mahal ko si Liam, Adrian. Mahal na mahal. Pero hindi ko kayang alagaan ang anak mo habang ang ama niya ang dahilan kung bakit duguan ang puso ko. Mila, dodoblihin ko ang sahod mo o triple. Just stay for 1 more month. Until we find a solution. Ayan ka na naman sa pera mo. Akala mo ba lahat na bibili mo? Ang dignidad ko, Adrian. Hindi yan kasama sa pagiging yaya ko rito. Hinarap ni Mila si Adrian sa huling pagkakataon. Nakasuot na siya ng kanyang bag, handa nang umalis. Sabi mo, di ba? Rules are meant to be broken. Ito ang bagong rule ko, Adrian. Hindi lahat ng nasira mo, kaya mong bayaran. Huwag mo na akong hahanapin. Huwag mo na akong tatawagan. You can't just walk out like this. May kontrata tayo. Idemanda mo ako. Dalhin mo ako sa korte. Wala na akong pakialam. Mas pipiliin ko pang makulong kaysa pagsilbihan ng lalaking pumatay sa mga pangarap ko. Mabilis na naglakad si Mila palabas ng kwarto. Nakita niya si Liam sa hallway. Hawak ang kanyang paboritong laruan, nalilito, at umiiyak. Ate Mila? Are you leaving? Did I do something bad po? Naiiyak na saad ni Liam. Lumuhod si Mila at niyakap ang bata ng sobrang higpit. Ito ang pinakamahirap na bahagi. No, Liam, baby. You are the best boy in the world. Si Ate Mila lang ang may kailangang puntahan. Superman will take care of you, okay? But you are my Superman, Ate Mila. Napahagulgol si Mila. Hinalikan niya ang noo ng bata bago tuluyang tumayo at tumakbo palabas ng gate. Rinig na rinig niya ang tawag ni Adrian at ang iyak ni Liam. Pero hindi siya lumingon. Mila! Mila! Bumalik ka! Habang lula ng taxi, tinitigan ni Mila ang kanyang mga kamay. Nanginginig pa rin siya. Ang sakit ng katotohanan ay mas matindi pa. Winner ka sa huli, Adrian. Nakuha mo ang puso ko bago mo padurugin. Pero hindi ko makakalimutan na sa likod ng bawat ngiti mo, may ginawa ka na sumira sa akin. Sa loob ng mansyon, napaluhod si Adrian sa carpet ng kanyang opisina. Nakakalat ang mga dokumento sa paligid niya. Sa unang pagkakataon, ang makapangyarihang si Adrian Asuncion ay nakaramdam ng tunay na pagkatalo. I'm sorry, Mila. I will get you back. Kahit anong mangyari, itatama ko to. Pero ang gabi ay lumalim at ang tanging sagot sa kanya ay ang katahimikan ng mansyong muling naging tahimik. Gabi na, pero hindi tumitigil ang buhos ng ulan. Tila nakikiramay sa bigat ng nararamdaman ni Mila. Nakaupo siya sa gilid ng kalsada. Yakap ang kanyang lumang maleta na nababasa na rin. Wala siyang matutuluyan. Ang apartment niya noon ay matagal na niyang binitawan. Wala siyang ibang choice, kundi ang tawagan ng nag-iisang taong palaging andyan para sa kanya. RJ? Bax? Pwede mo ba akong sunduin? Wala na ako sa mansyon. Wala na akong mapupuntahan. Ano? Gabi na. Bakit ka lumayas? Teka, nasaan ka? Huwag kang aalis dyan. Pupunta na ako. Maagap na sagot ng kaibigan. Nakalipas ang 31 minuto, pumarada ang isang lumang sasakyan sa harap niya. Agad siyang sinalubong ni Adrian at binalot ng jacket. Anong nangyari, Bax? Bakit basang-basa ka? Sinaktan ka ba ng Mr. Sungit na yun? Sinasabi ko na nga ba eh. RJ, siya yun. Siya yung board member na sumira sa akin. Siya yung pumirma sa dismissal ko sa school noon. Lahat ng paghihirap ko noong nakaraang taon. Dahil sa kanya. Nanlaki ang mga mata ni RJ. Hindi siya makapaniwala sa narinig. Isinakay niya si Mila sa loob ng kotse at pinaandar. Hindi na ako babalik doon. Mas pipiliin ko pang magtinda ng kwek-kwek sa kanto kaysa makita ang pagmumukha ni Adrian.
Ang sakit, RJ. Akala ko, akala ko totoo na yung nararamdaman niya. Pero baka bahagi lang yun ng pagiging control freak niya. Habang nasa biyahe, hindi tumigil ang pag-vibrate ng phone ni Mila. 100 missed calls at hindi mabilang na text mula kay Adrian. Pagdating sa apartment ni RJ, agad na nagbihis si Mila. Pero kahit anong gawin niyang pikit, ang mukha ni Liam na umiiyak nakikita niya. Ang sakit isipin na kailangan niyang iwan ang bata dahil sa kasalanan ng ama nito. Liam, sorry baby. Hindi talaga kayang sikmurahin ni Ate Mila ang daddy mo. Samantala sa mansyon, halos mabaliw na si Adrian. Hindi siya mapakali. Inutusan na niya ang lahat ng kanyang security team na hanapin ang lokasyon ng phone ni Mila. Pero tila pinatay na ito ng dalaga. Find her. I don't care how much it costs. I want to know where she is. Sir, tama na muna yan. Magpahinga na po kayo. Gabi na at malakas ang ulan. Paalala ni Manang Esther. Manang, sinira ko siya. I had no idea. Noong panahong yun, I was so focused on the numbers. I didn't care about the people behind them. Ngayon, ang nag-iisang tao na pinaramdam na may puso pa ako, ay umalis na rin. Minsan po talaga, ang karma hindi dumarating sa paraan na inaasahan natin. Pero sir, kung mahal niyo talaga siya, hindi niyo siya dapat hanapin para piliting bumalik. Hanapin niyo siya para itama ang mali ninyo. Payo ni Manang Esther. Napaupo si Adrian sa carpeted floor ng playroom ni Liam. Nakita niya isang pirasong Lego na naiwan ni Mila kanina. Pinulot niya ito at hinigpitan ng hawak. You're right, Manang. Kailangan kong ayusin ito. Not for me, but for her. Kinabukasan, hindi pumasok si Adrian sa opisina. Sa halip, tinawagan niya ang kanyang head of legal department. I want a full investigation on the St. Jude Academy incident last year. Ibigay mo sa akin ang pangalan ng mga board members na tumulak para maalis si Mila de la Cuesta. At gusto ko malaman ang katotohanan patungkol sa issue ng scholar. Now. Habang ginagawa ni Adrian ang lahat para makuha ang ustisya para kay Mila, si Mila naman ay nagsisimulang maghanap ng bagong trabaho. Pero sa bawat school na pinupuntahan niya, tila may blacklist na nakadikit sa pangalan niya. Isang gabi, habang naglalakad pa uwi si Mila, may isang itim na SUV na tumigil sa harap niya. Akala niya ay si Adrian, kaya agad siyang kumuha ng payong para ipanghampas sana rito. Pero laking gulat niya nang bumaba ang isang matandang lalaki, ang principal ng dating school niya. Miss de la Cuesta, maaari ba tayong mag-usap? Saad nito. Para ano po? Para ipalala sa akin na bawal na akong lumapit sa school ninyo? O baka may kulang pa kayong sasabihin na masama tungkol sa akin? No, Mila. I'm here to apologize. And to give you this. Inabot ng principal ang isang sulat. Binuksan ito ni Mila. Laking gulat niya nang makitang isa itong formal apology mula sa board of directors at isang appointment letter para sa posisyon na matagal niya niyang inaasam. Head teacher. Ano to? Bakit ngayon lang? At bakit head teacher agad? Mr. Adrian Asuncion. He came to the office. Sinabi niyang ititigil niya ang investment sa school kung hindi niya muling imbestigahan ang kaso. He even hired private investigators to prove that you were right about the scholar. Siniguro niya na lahat ng nagsisinungaling laban sa'yo ay matanggal. Nanginig ang kamay ni Mila. Hindi niya alam kung matutuwa siya o magagalit. So, ginamit na naman niya ang pera niya para ayusin to? No, Mila. Ginamit niya ang impluensya niya para ilabas ang katotohanan. He said, he didn't want you to return as a nanny, but as the teacher you were meant to be. Sabi niya, ito raw ang nararapat sa'yo. Nang makaalis ang principal, naiwan si Mila na tulala sa gitna ng kalsada. Umiiyak siya pero hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa halo-halong emosyon. Nakakainis ka rin talaga sa panggugulat, Adrian. Akala mo ba mapapatawad kita dahil sa trabahong to? Habang bumabalik si Mila sa kanyang mundo ng pagtuturo, naiwan si Adrian sa kanyang malaking mansyon. Tahimik, nag-iisa,
At sa unang pagkakataon, tunay na natuto kung anong ibig sabihin ng sakripisyo. Liam, please. Just one spoon. Kailangan mong kumain. Ayoko. I want Ate Mila. Bad ka, Daddy. Pinalayas mo siya. Ibinato ni Liam ang kutsara sa sahig. Ang bata na dati ay disiplinado sa ilalim ng mga alituntunin ni Adrian ay naging rebelde. Hindi na ito pumapasok sa Mandarin class. Hindi na nagbabasa. At gabi-gabing umiiyak hanggang sa makatulog. Hindi ko siya pinalayas, Liam. She had to go to her school. She's a teacher now. Di ba yun ang gusto mo? But you made her sad. Nakita ko siya umiiyak. Everything is your fault. Tumakbo si Liam paakyat sa kanyang kwarto at malakas na isinara ang pinto. Naiwan si Adrian sa dining table, nakatitig sa malamig na oatmeal at pagkaing pilit niyang ipinapakain sa anak. Pero ngayon, ay mukhang basura na rin sa paningin niya. Kinabukasan, isang malaking desisyon ang ginawa ni Adrian. Ipinatawag niya ang press para sa isang urgent conference tungkol sa kanyang kumpanya at sa mga paaralang pag-aari niya. Sa kabilang dako, nanonood si Mila ng balita sa loob ng faculty room. Nalaglag ang hawak niyang ballpen. Baliw na talagang lalaki na to. Sobra sa pagiging unpredictable. Box, seryoso ba to? Isinuko niyang posisyon niya? Malaking pera yan ah. Gulat na gulat si RJ. Hindi lang pera, RJ. Kapangyarihan ang binitawan niya. Ang bagay na pinakaimportante sa kanya. Hindi pa natatapos ang gulat ni Mila nang makatanggap siya ng isang delivery. Isang maliit na box na may kasamang sulat. Sa loob ng box ay ang band-aid na ginamit niya kay Liam sa parke nung unang magkita sila. May bahid pa ito ng tuyong dugo ni Liam. Itinabi pala ito ni Adrian. Tinago ko ang banay dahil pinapaalala nito na minsan ang sugat ay hindi gumagaling. Dahil lang tinakpan. Gaya ng hindi solusyon ng pera sa lahat ng bagay. Nandito ako ulit hindi bilang boss mo, kundi sana bilang lalaki na hindi mo ikakahiyang mahalin. Miss ka na ni Liam. Miss na rin kita, Mila. Huli man pero gusto kong sabihin na mahal kita. Aba, marunong na siyang gumamit ng love ngayon ha. Akala ko ba business is business? Napangiti si Mila, pero may luha sa kanyang mga mata. RJ, i-cancel mo yung dinner natin mamaya. O bakit? Saan ka pupunta? May kailangan lang akong disiplinahin. Masyado na nagwawala ang boss ko eh. Kailangan ng turuan ng lesson. Sumakay si Mila sa taxi at dumiretso sa mansyon. Pagdating niya sa gate, hindi na siya nag-doorbell. Alam niya ang code. Pagpasok niya sa sala, nakita niya si Adriana na nakaupo sa sahig. Mag-isa, habang tinitignan ang drawing ni Liam. Adriana Asuncion, bakit ang dungis ng bahay mo? Wala ka bang yaya? Dahan-dahang lumingon si Adrian. Parang nakakita siya ng anghel sa gitna ng impyerno. Hindi siya makapaniwala. Mila, you're here. Oo, andito ako. Kasi balita ko, nag-resign ka na raw. Ano na ipapakain mo sa alaga ko? Baka gusto mong mag-apply bilang assistant ko sa school. License ka ba? Mila, I'm sorry for everything. Lumapit si Mila at tumayo sa harap ni Adrian. Inabot niya ang kamay nito at pinatayo ang lalaki. Winner ka sa drama, boss. Pero sige, bibigyan kita ng trial period. Pero sa pagkakataong to, ako na ang gagawa ng rules. Rule number 1, wala nang magsisinungaling. Rule number 2, kapakanan ni Liam ang mauuna. And rule number 3, What's the rule number 3? dapat araw-araw kang nakangiti. Kasi kapag sumimangot ka, babalik ako sa pagtuturo at hinding-hindi mo na ako makikita. Niyakap ni Adrian si Mila ng sobrang higpit. Isang yakap na puno ng pagsisisi at pag-asa. I promise. I'll follow all your rules, Teacher Mila. Mabuti na yung malinaw. Oh, nasaan si Liam? Miss na miss ko na ang bata ko. Sa itaas ng hagdan, nakasilip si Liam at si Manang Esther. Masayang tumakbo ang bata pababa
para yakapin ang dalawa. Ang mansyong dati ay gumuho sa pait, ay muling nabuo hindi sa pera, kundi sa pagpapatawad. Liam baby, balik na si Ate Mila. Matapos ang madamdaming pagtatagpo ni Mila at Adrian sa mansyon, hindi naging madali ang mga sumunod na araw. Bagaman naroon ang pagpapatawad, alam ni Mila na kailangan nilang dumaan sa proseso ng paghilom. Hindi ito isang magic, na kapag nagyakapan ay okay na ang lahat. Ngunit si Adrian, tila determinado na patunayan na siya, ay natutong lumambot para sa tamang dahilan. Isang umaga, habang abala si Mila sa pag-aayos ng kanyang mga lesson plan, sa kanyang bagong opisina bilang head teacher, nakatanggap siya ng isang tawag mula sa security ng school. Hello? Sino po yan? May bisita ba ako? Ma'am Mila, may nagpadala po rito ng catering team. Sabi po ni Mr. Asuncion, lunch po daw para sa buong faculty. Napahawak si Mila sa kanyang noo. Adrian talaga? Kahit kailan, grabe sa pagiging extra. Lumabas si Mila at nakita ang buffet table na inihahanda sa covered court. Ang mga dating co-teachers niya, nakasama niya sa hirap noon, ay abot langit ang ngiti. Mila, grabe Bax, ang taray ng boyfriend mo ha? Buffet lunch para sa lahat? Anong okasyon? Birthday mo? Hindi ko siya boyfriend, Sarah. Under observation pa lang yan. At hindi ko alam kung anong naisipan yan. Baka gusto lang bumawi sa inyo. Dahil sa mga stress na naibigay niya noon. Ang gabi ay madilim na para sa kanila. Ang bawat bituin sa langit ay tila mga saksi sa isang pag-ibig na dumaan sa matinding pagsubok. Ngunit nanatiling matatag. Ang pagtatama sa mali ay hindi lang tungkol sa paghingi ng tawad. Tungkol sa pagpapakita ng bawat pagkakamali ay pwedeng maging pundasyon ng isang magandang bukas. Handa ka na ba para sa huling chapter ng kwento natin, Adrian? I'm ready. Basta kasama kita sa bawat pahina ng kwento nating dalawa. Isang taon ang mabilis na lumipas mula nang maganapang malaking pagbabago sa buhay ni Mila at Adrian. Ang mansyon ay isa ng tunay na tahanan. Wala nang nakakabinging katahimikan. Pinalitan na ito ng tunog ng mga paa na naghahabulan at mga boses na puno na ng saya. Liam, huwag kang tumakbo sa hagdan, baby. Mahaiblad ang daddy mo kapag nakita kang nadapa na naman. But Mommy Mila, look! I got a gold medal in the math quiz B. I want to show to Daddy. Napatigil si Mila at napangiti ng malapad. Mami Mila, hanggang ngayon, tila musika pa rin sa pandinig niya ang tawag na yun ni Liam. Mula ng opisyal na maging mag-asawa sila ni Adrian, 6 na buwan na ang nakakaraan. Wow! Galing talaga ng anak ko. O sige na, gura na sa office si Daddy. Pero dahan-dahan lang ha. Tumakbo si Liam patungo sa opisina ni Adrian. Pagbukas ng pinto, nakita niya ang kanyang ama na seryosong tinitingnan ng ilang mga dokumento. Pero sa sandaling makita nito ang anak, agad na lumambot ang mukha ni Adrian at itinabi ang lahat ng trabaho. Hey baby, is that a gold medal? Yes, Daddy. I remembered what you and Mommy Mila told me. Just focus and do my best. I'm proud of you, my son. Come here. Karga-karga ni Adrian ang anak nang pumasok si Mila sa loob ng opisina. Nakasuot ito ng isang elegante, pero simpleng dress. Kahit naging asawa na siya ng isa sa pinakamayamang lalaki sa bansa, nanatili pa rin ang pagiging disiplinaryan at pagiging guro ni Mila. Siya na ngayon ang tumatayong prinsipal ng learning center na patuloy na lumalaki at nakakatulong sa maraming bata. O baka naman puro papuri na lang yan, Adrian. Baka lumaki ang ulo ng champion natin. Liam, magbihis ka na at kakain na tayo ng lunch. I cook your favorite spaghetti. Yay! Spaghetti! Thank you, Mommy. Nang makalabas si Liam, lumapit si Adrian kay Mila at niyakap ito mula sa likuran. Ipinatong niya ang kanyang baba sa balikat ng asawa. You're still the best teacher, Mila. Maski ako, naturuan mo kung paano unahin ang pamilya kaysa pera. Dapat lang, no? Kung hindi kita dinisiplina, baka hanggang ngayon ay matigas pa rin yung puso mo.
Oh, kumusta ang board meeting ninyo kanina? It was good. I proposed a new project. Building more schools in the provinces. Gusto ko, bawat batang Pilipino ay may gurong katulad mo. Aba, ang ganda naman ng advocacy natin ah. Sige, aprobado yan sa akin. Pero, teka Adrian, may sasabihin nga pala ako sa'yo. Napatigil si Adrian at hinarap ang asawa. Napansin niya ang kakaibang kislap sa mga mata ni Mila. May halong kaba at saya. What is it? Is there something wrong? May umaway ba sa'yo sa school? Wala, masyado kang praning. Ganito kasi yun. Remember yung check-up ko kahapon? Yes? Anong sabi ng doktor? May sakit ka? Adrian, kalma lang. Hindi ako sick. In fact, I'm very healthy. At ang sabi ng doktor, maganda ka na raw. Maganda para saan? Kinuha ni Mila ang kamay ni Adrian at ipinatong ito sa kanyang tiyan. Ang kanyang mga mata ay nagsimulang mangilid ang luha ng kagalakan. Maganda ka na kasi nagiging kuya na si Liam. 2 months na, Adrian. May bagong estudyante na tayo rito sa mansyon. Natigilan si Adrian, ang makapangyarihang lalaki na kayang magpasara ng mga kumpanya. Sa isang iglap ay biglang manghina ang tuhod. Napaluhod siya sa harap ni Mila at dahan-dahang hinaplos ang tiyan nito. Are you serious? Mila, thank you. Thank you so much. Oh, bakit ka umiiyak? Mr. Sungit, bawal ang iyak. Dapat happy lang. Isipin mo, madadagdagan na ang kukulit sa'yo rito. Wala akong pake kahit ilan pa sila. I'll take care all of you. I'll be the best father this time, Mila. Walang schedules. Walang pressure. Just love. Yan ang gusto kong marinig. Pero tandaan mo, kahit buntis ako, hindi ka excuse sa paghuhugas ng pinggan mamaya ha. Wala si Manang Esther. Day off niya. Natawa si Adrian at tumayo para halikan si Mila ng matamis. Yes, Principal. Your wish is my command. Kinahapunan, nagpunta ang pamilya sa parke, sa mismong lugar kung saan sila unang nagkita. Pero sa pagkakataong ito, hindi na luha ang dumadaloy sa mukha ni Mila. Nakaupo sila sa damuhan habang pinapanood si Liam na nagpapalipad ng saranggola. Sinong mag-akala no? Yung dating yaya na sinira mo ang career. Ngayon ay asawa mo na at ina na ng mga anak mo. It was the big mistake of my life, Mila. Ang pirmahan ng dismissal mo noon. Hindi ko alam na yun pala ang magdadala sa akin sa babaeng bubuo ng buhay ko. Madalas talaga sa buhay, Adrian. Ang mga desisyon na hindi natin gusto o mga pagsubok na akala natin ay katapusan na, yun palang magdadala sa atin sa mas magandang kahihinatnan. Parang ako, akala ko, malas ako dahil nawalan ako ng trabaho. Yun pala, destiny na ang gumagawa ng paraan para magtagpo tayo. I love you, Mila. Higit pa sa lahat ng stocks at property ko. Ikaw ang pinakamahalagang investment ko. I love you too, Adrian. Kahit na napakasungit mo noon. Natawa silang dalawa habang pinapanood ang paglubog ng araw. Ang langit ay kulay kahel at lila. Tila isang painting na gawa ng tadhana. Sa bawat kwento may mga kontrabida, may mga pagkakamali, at may mga pusong nasusugatan. Pero gaya ni Mila at Adrian, natutunan nila na ang tunay na pag-ibig ay hindi lang tungkol sa kilig. Ito ay tungkol sa pagtanggap ng nakaraan, pagtuwid sa mga mali, at pagbuo ng isang kinabukasan na puno ng pag-asa. Liam, baby, halika na. Uwi na tayo. Kakain pa tayo ng spaghetti. Coming, Mommy, Daddy. Paunahan tayo sa car. You're on, champion. Habang pinapanood ni Mila ang mag-ama na naghahabulan patungo sa sasakyan, hinaplos niya muli ang kanyang tiyan. Presbyteros Rose, Maria Evangelista, Eli Evangelista Anderson, Marisa de los Reyes of Saudi Arabia, Conchita Alos Rage, Ana Flor Saico,
Christian Fidelino, Judith Castro, Beth Sardina, Jelly Tampos, Fatma Mansul, Senenor Zame, Flor Cabrera of Santa Rosa, Laguna, Liliana Bebe, Ostonalito Elvi Candontol, Ellie, Romana Gorospe, Marilyn Sasaki of Japan, Flordet, Elizabeth Tena, Rad TV of Hong Kong, Jean the Best of UK, Nizar Sams, Annie Hoson, Ellie Bitasolo, Marilyn San Jose, Imelda Fortes of Calamba City, Violeta Irgarin of Kamsur, Flordet, Jessica Vargas, Jingjing, Rosa Franca Abelian of Cebu, Wendy Goth of Japan, Teresita Schmid, Theodora Gamit, Rebecca Tezuka of Japan, Nori, Baylin, Margie Angon of Maragondon, Batang Ibunan, Marilu Gulmatico, Ledad Dapito, Geraldine Ana Victoria Linley of Macau, Marites Nitura, Reynante Salamania, Pasita Eliazar, Jingjing Nazareno, Gina Monge, Rosemary Vasquez, Mercy Villantes, Freda Reyes, Teresita Loida Gabas, Christian Fidelino, Ellie, Wilma Dargantes, Teresita de los Santos, Teodora Gamit, Rosemary, Romana, Leonisa, Kidim, Jean Debes, Eddie Codillian of Winnipeg, Canada, Flor, Ellie, Emily, Elila, Merlin, Leonisa Azotes, M. Season Vlog, Princess Rocker, Emma Gura, Flora Pasita Eliazar of Ontario, Canada, Ellie Bitasolo of Milan, Italy, Carmencita Falcon, Rayland Pudadera, Marilu Gulmatico, Imelda, Liliano, Senen, Fatma Mansul, Teodora Gamit, Mercy, Evangeline Zamora, Chabidal, Kinciano Obas, Charlene Cartilla, Sofia Moore, Dumlao of Santiago City, Andrea Taga, Teodoro Rolyuki, Ligaya Calvo, Maria Teresa Rosendo Corpin, Nida Rojas, Stephanie Arroyo, Kidim, Bonifacio Quinzon, D. Naitan, Canada, Erlenda Heronda of Matanao, Davao del Sur, Leonila Perea of Concepcion, Cavite, Elsa Opiane, Presbiteros Fenovares, Ederlina Albiso, Lorna Ayman, Rosemary Vasquez, Leonisa Azotes, Irish de la Peña, Marilyn San Jose, Ellie Bitasolo, Senen, Catherine Lacinario, Ronilio, Marisa de los Reyes, Eddie Codillian of Canada, Jean the Best of UK, Teresita, Rebecca Tezuka of Kawasaki, Flora Fesparung of Batangas City, Ruby Corazon Riera, Elvi Candontol, Naitan, Canada, Wilma Dargantes, Annie Hoson, Romana, Flor, Teodora Gamit, Nizar Sams, Emily Borak, Evangeline, Yana Binyon, Kimberly Ann Kempis, Teodora Gamit, Merlilyn Carmen Calunod, Christy Cabrera, Edralina Gatyoan, Nori, Teresita Schmid, Liliano Bebe, Rosalinda Isidro, Leonora Pandakila, Mary Jean Malunes, Maria Nita Saltarin, Marlene Bosico, Pasita Eliazar,
Celia Harabejo, Lovely Angel, Maria Elena Barosa, Chari Patata, Susan, Melinda Gelit, Gloria Lucas of Poblacion Norte, Licab, Nueva Ecija, Francis Pilapil from Binganonan, Rizal, Ruby Corazon, Chabidal, Mary Joy Sabaresa, Lebuno Arnel, Angie, Reder, Kinciano Ebas, Lucia Baldo, Ara Adhani, Yamasuka, Evangeline Bautista, Mary Joy, Rodrigo Valerio of Balanga City, Bataan, Rosal, Rosalie, Ana Flor Saico, Carlo Gayorgor, Jelly Tampos, Rosemary Vasquez Presbyteros Rose, Eli Evangelista Anderson, Fe Navares, Ostonalito Catherine, Ara Adhani, Jean Debes of UK, Lily Sales, Rose Mebukadon of Saudi Arabia, Ellie, Liliano Bebe of Italy, Lily, Loida Gabas, Ellen Cervantes of Malolo City, Bulacan, Evangeline Zamora, Jennifer Odias of Claveria Miss Oriental, Nori, Annalyn Divina Gracia, Merlilyn Linley, Nora Balias of Siargao Island, Meding, Elvi Candontol, Wilma Dargantes, Helen Murillo, Ara Adhani, Carmencita Falcon, Ederlina Albiso, Florence De Leon, Rebecca Tezuka, Annie Hoson, Matea Ejes, Nancy Navarra, Teresita Schmid, Mercedita San Jose of Antipolo City, Princess Rocker, Marilu Gulmatico, Ana Victoria, Imelda Fortes of Calamba City, Jan Lulete, Batang Ibunan, Pinay, Elsa Kimura, Fatima, Ellie Ramirez of Caloocan, Liliano, Saida, Flordet, Helen Murillo, Jelly Tampos, Senen Orzame, Elaila, Leonisa Azotes of Bacolod City, Pasita Eleazar, Romana Gorospe, Flor Cabrera of Laguna, Carmencita Falcon, Ronilio, Conchita Alcos, Rosemary Vasquez, Elibita Solo of Milan, Italy, Marilyn San Jose, Fe Navares, Annie Hoson, Evangeline Zamora, Imelda Taay, Charlene Cartilia, Julieta Hermosura, Elvi Candontol, Teresita Schmid, Marilyn Sasaki, Christina, Jessica Vargas, Christian Fidelino, Marie Cristal Hilario, Elsa Opiane, Princess Rocker of Riyadh, KSA, Marisa de los Reyes, Merlilyn, Juliet Panlilio, Daisy Blaza, Susan of France, Mercy Villantes, Renalyn Obenza, Wilma Dargantes, Not Green Fox, Carmelita Mendoza, Marilyn Babula, Berry, Liliano Bebe, Presbyteros Rose, Medal Talon, Jane, Lani Pardillo, Marlene Kayanan, Leonisa Azotes, D. Marie Ramos, Araceli Lilio Saria, Miras Channel, Raquel Epe, Gina Tutor, Jane Hartley, Sunshine Sotalbo, Maricel Cabigon, Merlin Baroza, Gina Marayo, Merlin Rodel Obejero, Hans, Cecilia Comoda, Tahani Vlog, Merlin, Kuya Atok, Maria Merly Brogada, Marilu Cabantac, Filipina, Eileen, Mercedita San Jose, Lovina Galang, Lilian, Teresita de Jesus, Monina Aviles, Yula Pedrona, Romana Gorospe, Rosemary Vasquez,
Marley Lazaraga, Leonisa Azotes, Jocelyn Tancinco, Estelita Mahia, Ding Lege, Marisa de los Reyes Arroyo, Leia Paul Vinar, Steve the Music, Rain, Presbyteros Rose, Ostonalito, Alex Saani, Matea Estrella, Agustina, Onaba Cogin, Jessica Vargas, Celine, Merlilyn Baroza, Annie Hoson, Elimana Lili, Mercy Villantes, Eli Evangelista Anderson, Eli Bitasolo of Italy, Ann Mariano, Fredelisa de Guzman, Carmencita Falcon, Merlin Bravo, Cecilia Ramos, Evangeline Zamora, Edralina Gatchoan, Marites Nitura, Agustina Niceto, Marian, Ann Aliflor, Lily Roda Barcial, Alma Ebdao, Minda Tandok, Flores, Melinda Sano, Thelma Mora, Juliet Panlilio, Edna, Elvie, Delia, Fenavares, Sally Lariano, London Villas, Danica Selga, Lani Pardillo, Teresita Schmid, Charlie, Nora Bell Evans, Roger, Lloyd Dasalon, Bella, Nelly Ortiz, Mary Rose Carillo Jesusa, Enday Samante, Enday Lebra, Yolanda Tejida, Honey Villasenor, Tessie, Marichan, Ann Mariano, Wilma Guzman, Gabrielio, Liu, Maria Rica Natividad, Melanie Juan, Anita Hernando, Teresita Arevalo, Raquel Magno, Carmencita Falcon, Flordet, Nat Green Fax, Luz Templo Nuevo, Teresita Schmid, Flor Cabrera, Virginia Salazar, Luz Templo Nuevo, Leia, Madeline Tagle, Wilma Villafuerte, Isaac Ablon, Menchita de Belen, Federico, Mercy Edrosolo, Fe, Adam Samachas, Quinsiano Ebas, Eli Ramirez Elizabeth Gilas, Harem Ruhi, Julius Edna Romero, Charlie Angelina Samia, Emma Gadiano, Rosemary Vasquez, Lisa, Estelita Mahia, Elvi Candontol, Corazon Danke of University of Eastern Philippines University, Teresita, Neil Bacolor, Evangeline Zamora, Charlie Jane Clemente, Susan Upaga, Susan Rodrigo, Fred Deliza de Guzman, Juby Hernandez, Helen Murillo, Edarlina Fahil, Rosie, Juliet Kaday, Kuya Atok, Betty Losnong, Crescen, Susana, Tessie Rumbawa, Lovina Galang, Aida Jurado, Emily Kinlog, Mirna Hamero, Liz Berito, Gabrielio, Juan Spotify, Imelda Fortes of Columbus City, Larry Malapaya, Dance, Remy's Life Official, Ellie Evangelist Anderson, at shoutout na rin po sa lahat na mawalang sawang sumusubaybay. Sa mga gusto pong magpa-shoutout, i-comment lamang po ang inyong pangalan at kung tigisan po kayo para ma-shoutout kayo sa next video. Thanks for listening. Muli ito ang Cat Amazing Stories. God bless everyone.